Kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon mo tama yung mga binabato mo. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Mainit na balita. Senador Risa Hontiveros, pinagtawanan ni dating spokesperson Harry Roque. Ayon pa sa kanya, dada kahit wala namang alam sa batas. Hindi nga nakapagpigil si dating spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang mga binitawang salita laban kay Senador Risa Hontiveros na talaga namang mahilig makisawsaw sa mga issue dito sa bansa. Ngayon, ay nais na naman niyang paimbestigahan daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nga sa lumabas na issue na gentleman's agreement na di umano isang kaso ng treason o ang pagtataksil sa bansa pinaganap noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Natawa nga si Attorney Harry Roque sa tila ba'y pagiging ignorante sa batas ng senadora at hindi nga napigilang magsalita laban dito. Alam mo ikaw, kung ikaw ay magpaparatang din naman at maninira ang puri ng ibang tao, siguro doon mo tama yung mga binabato mo. Una-una, treason. Anong klaseng treason, no? Kakatawa ka naman. Ang treason, hindi po pwede yung magawa kung walang digmaan. Palibasa, gusto mo na makipagdigmaan. Dahil akalain mo, si Uncle Sam sasaklolo sa'yo. Nako, nahehelo ka. Hindi para makipaggerang dayuhan sa Pilipinas. Bago magkaroon ng treason, dapat muna may digmaan. Yan yung mga makapili na panahon ng digmaan ng pangalawang pandaigdigan digmaan, kumampi sa kalaban. Alam ko hindi requirement na ikaw ay maging abogado para maging senador, pero dapat alam mo ang batas. Dahil pag pinapakita mo yung kawalan ng kaalaman sa batas, paano ka na makakagawa ng mga batas na makakaapekto sa pang-araw-araw buhay ng mga Pilipino kung hindi mo naintindihan kung paano at ano ang batas sa ngayon? Paano mo amendahan yan kung hindi mo alam kung anong estado ng batas ngayon? Bago dumakdak, mag-aral. Okay? Bago dumakdak, isipin mo na hindi lang ikaw ang nagmamahal sa bayan. May mga ibang nagmamahal din kaya ayaw makita na mabaliwala ang buhay ng mga kasundaluhang Pilipino. Kung meron mang mamamatay, dapat yan ay pang-nasyonal na interes, hindi para sa baliwalang mga posturing. Hindi po natin kinakailangan ng digmaan. Pinagbabawal nga po yan sa larangan ng international law. Yan ay criminal aggression. At ngayon naman po, meron na tayong napagkasundo ang mekanismo para mag-usap ang bansang Pilipinas at ang China. Bakit kinakailangan pang makipagirian? Yan ang hindi ko po maintindihan. Sagutin niyo po yan. Anong makikita ninyo kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na hindi naman natin mapapanalunan? Sinupalpal din ng veteranong abogado ang tungkol sa gawa-gawang issue ng senadora tungkol di umano sa hindi pagpapapasok ni dating Pangulong Duterte ng mga repair material sa BRP Sierra Madre na ayon pa kay Attorney Roque ay isang kabaliwan na ideya. Labag daw sa ating national interest yung hindi pagpasok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Hontiveros at saka ito nga dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ng ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba, kung gugustuhin natin, gagawin natin brand new, i-overhaul natin yung Sierra Madre, bakit hindi? Ang issue nga po, magagawa ba natin yun? Dahil nga, kapag tayo nagpasok man lang ng materyales, binobomba na tayo ng China. So ang dahilan po, unang-una lilinawin ko po nako, wala pong may ayaw na completely maging bago yung Sierra Madre na yan. Ang katotohanan, hindi natin kontrolado ang China. Ayaw nila. At pag nagpumilit nga tayo, binobomba tayo. O anong gusto natin? Magutom nga yung mga sundalo doon dahil bobombahin tayo kapag bidala tayo construction materials? O yung ginagawa na natin panahon pa ni Presidente Noynoy Aquino. 2013 pa po si Secretary Gasmin, inamin niya na ang tinututulan ng mga Chino ay pagdadala ng construction at repair materials. Kaya sinabi, si Secretary Gasmin po kaya ang sinabi ni Secretary Gasmin, tubig at pagkain lang ang dadalhin. Merong ganyang sinabi ang Presidente Duterte? Wala po. Ang aking sinabi,
Well, nung nagkaroon ng bombahan, nagreklamo mga Chino nga na labag daw yan sa status quo agreement. Walang kinumit si Presidente na hindi magdadala ng construction materials. Kasi nga, ang sabi ko, diskarte yan. Kung paunti-unti ka naman magdadala na hindi mapapansin, bakit hindi po pwede magdala, no? Ang realidad, kung hindi talaga nagdala ng construction materials sa loob ng 6 taon sa panahon ni Presidente Duterte, matagal na sigurong lumubog yan. Ang pagkakaiba noon at ngayon, dinidiskartehan nga po. Ngayon, linalantaran. Bakit? Kasi nga, gusto nilang uminit dahil ang buong akala nila, re-race back sa atin mga Amerikano. Well, nagtawagan na po ang President Biden, nagtawagan na ang President Xi, nais po nilang pabutihin ang relasyon ng Amerika at ng China. Sa tingin nyo ba, meron ng effort talaga na pabutihin ang relasyon? Ngayon pa sila para makipaggera dahil lang sa isang bulok na barko sa Pilipinas? Naku naman po, gumising kayo sa katotohanan. Hindi naman po tayo ganun ka-importante sa mata ng mga Amerika. Hindi po nila gagerahin yung bansa na numero 1 trading partner nila at numero 1 investor nila at numero 1 pinagkakautangan nila. Yan po ang katotohanan. Hindi po tayo ganun ka-importante kung ikukumpara sa China pagdating sa pangnasyonal na interest ng mga Amerikano. Kaya ang aking advice doon sa mga feeling sila lang nagmamahal sa bayan, gumising na po kayo. Kinakailangan, dinidiskartehan para maisulong ang pangnasyonal na interes. Pero yung pinagpipilitin nyo po, yung alam nyong tututulan at hindi papayagan, yan po ay kabaliwan. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Albert Einstein. Yun nga ang sariling tribunal kung saan tumungo yung iyong among presidente dati. Nagsabi, hindi po pwedeng matrato na EEZ ang Ayungin Shoal habang ito'y militarized. At ito'y naging militarized dahil ginawa nga natin commissioned naval vessel ang Sierra Madre. At bukod pa dyan, kung treasonous itong sinasabi mo na di umano ay ginawa ni Presidente Duterte, ang nagsimula yan, yung dati mong presidente Noynoy Aquino. 2013 pa, inanunsyo ni Secretary Gasmin na pumapayag ang Chino kung ang delivery sa Sierra Madre ay tubig at pagkain, pero hindi sila pumapayag kung ito ay repair and construction materials. Kung treasonous yan, di dapat talagang ang unang malitis yung dati mong presidente. Kaya nga lang, namatay na. Pero pwede pa rin litisin yung mga Secretary Gasmin kung talagang krimen yan. Ang problema nga, gross ignorance of the law ka naman. Pag-traidor sa pangnasyonal na interes. Hindi po treason dahil wala naman pong gera. Pero yun nga po, nakakalungkot ano na nangyari sa kalidad ng ating mga mababatas na ang basic na, alam mo sa Revised Penal Code kasi, Article 1 yan eh. Yan yung kauna-unahang krimen na nakasaad sa Revised Penal Code. Yung krimen ng treason. Bakit ka hindi mo malang alam kung ano yung krimen na yan? Bago manira, siguraduhin na tama naman yung mga sasabihin mong panira. Dahil pag hindi ka magiging kapanipaniwala. At sa totoo lang, hindi ka naman talaga pinaniniwalaan. Para hindi matigil ang pagde-deliver ng tubig at pagkain sa ating kasundaluhan. Unang-una pwede ba? Mambabatas ka naman. Hindi naman requirement na ikaw ay abogado para maging mambabatas. Pero dahil ikaw ay tinanggap mo yung trabaho niyan at kinuha mo yan, no? At hiningi mo ang mandato ng taong bayan, dapat naman alam mo kung anong batas. Ang treason po, hindi po pwedeng magkaroon ng treason kung walang gera. Ibig sabihin, yung treason po ay isang war crime na, hindi po war crime, but it can only be committed in times of an armed conflict. Ako, ang dami talagang na lumalarga dito sa akin likuran, pero pabayaan na po natin sila. So, imposible po yan. Nako, talaga pong lahat po ng magbasa ng Revised Penal Code, alam na wala pong treason kung walang gera. Kasi yung treason nga, sa panahon ng gera, kumikiling ka sa kalaban. So, senator, sana naman, maski hindi kinakailangang maging abogado ang senador, alamin naman natin ang batas. Kasi paano ka makakagawa ng batas kung hindi mo alam kung ano yung umiiral na batas. Well, marami pang sinasabi, no, na labag daw sa ating national interest yung hindi pagpaksok ng construction materials at repair materials. Well, ang tanong, Senator Ontiveros at saka ito nga si dating Justice Antonio Carpio, ang sabi niya ay spokesperson daw ng mga Chino yung magsasabi na baka gutumin ng ating mga kasundaluhan. Si Albert Einstein po nagsabi, insanity, kalokohan, kabaliwan, yung paulit-ulit na gagawin na
inaasahan na ibang resulta. Wala pong ayaw na Pilipino na gusto mag-construction at repair materials. Aba,